Isang baliw sa pakikipaglaban ang nabubuhay sa isang kredo, laging hamunin ang mas malakas. Mula sa sandaling unang tumapak si Alohan sa ring, bawat laban ay nagtapos sa pag-knockout niya sa kanyang kalaban hanggang isang araw, bigla siyang napunta sa isang game world na may napakataas na difficulty level. Sa mundong ito, ang mga kabalyero at salamangkero ay kabilang sa dalawang paksyon na ganap na hindi magkasundo. Ang katawan na kanyang sinapian ay pag-aari ng batang maestro ng pinakamalakas na pamilya ng mga salamangkero. Ngunit dahil ipinanganak siyang walang mahika, inabandona siya sa isang bilangguan na pinamamahalaan ng mga kabalyero. Ngunit nang udyukan ng isang warden ang mga preso na atakihin siya, pinabagsak niya silang lahat gamit lamang ang kanyang mga kamay. Ang pakiramdam na iyon ay agad na gumising sa kanyang pagnanais na muling hamunin ang malalakas. Tutal, sa kanyang nakaraang buhay, kilala siya bilang si Jin Jinho, ang walang talong alamat ng mundo ng pakikipaglaban. Kahit sa kanyang edad na 40, kaharap ang mga bata at malalakas na championship contender, mayroon pa rin siyang ganap na kumpiyansa na hinding-hindi siya matatalo. Sa kanyang mga huling laban, sinadya niyang iwasan ang paggamit ng kanyang mga binti. Dahil dito, naniwala ang publiko na nagtamo siya ng pinsala sa binti. Kaya sa simula ng laban, nagpanggap ang kanyang kalaban na susunggaban siya, ngunit ang tunay na plano ay pilayan ang kanyang binti ng permanente. Nang akalain ng kalaban na magtatagumpay na ang plano, sa sumunod na segundo, pinabagsak siya ng umiikot na si Pani Alahan. Agad na lumapit ang referee para tingnan ang kanyang kondisyon at inihayag ang pagkapanalo ni Alahan. Ngayon, dapat na nilang maintindihan kung bakit bihirang gamitin niya ang kanyang mga binti. Pagkatapos ng laban, nagpalit siya ng kanyang pangkaraniwang damit. Hiningi niya sa kanyang coach na asikasuhin ang press conference habang umalis siyang mag-isa. Sinabi rin niya sa coach na ipaalam sa kanya kapag nakumpirma na ang susunod na laban. Walang magawa sa ganoong kahilingan, pumayag ang coach at pinaalalahanan siyang sumakay pauwi dahil malakas ang ulan sa labas. Pero sinabi lang ni Alohan na perpekto ito, masarap sa pakiramdam ang malamig na panahon, at tatakbuhin na lang niya pauwi. Natigilan ang coach, ngunit nang tumingala siya, sarado na ang pinto. Tumakbo siya palabas para balaan si Alohan na 30 kilometro ang layo ng bahay niya. Ngunit agad siyang pinalibutan ng mga reporter na nagtatanong kung kailan magsisimula ang press conference, at kung gawa-gawa lang ba ang chismis tungkol sa pinsala sa binti ni Alohan. Ang coach na kasama ni Alohan sa loob ng maraming taon ay lubos siyang naintindihan at nakonsensya para sa kanya dahil mula nang mag-debut si Alohan, hindi pa siya nakatagpo ng kapantay na kalaban. Siya ay isang world champion na may 100% E-rate. Tungkol sa di umanong pinsala sa binti ni Alahan, sinabi ng coach sa mga reporter na walang ganoong bagay. Si Jin Jinho ang nagpataw ng paghihigpit na yon sa kanyang sarili. Bilang isang world champion, natural lang na kumita siya ng malaking pera at nakatira sa top floor ng pinakamahal na gusali sa bawat bansa. Di nagtagal, natapos niya ngang takbuhin ang buong 30 kilometro at nakauwi. Nang bumukas ang mga pinto ng elevator, nakatayo si Ryu sa may pintuan gaya ng dati. Diretsong pumasok si Alain sa kanyang bahay, sanay na sanay sa tanawing ito. Mabilis niyang tinapos ang kanyang paliligo at umupo sa harap ng kanyang computer. Nagningning ang kanyang mga mata habang nakatitig sa screen dahil ang larong tinitingnan niya ay ang The Last Savior. 10 taon na itong online, isang larong may mataas na difficulty na sinukuan na kahit ng mga manlalaro sa bawat bansa. Ngunit sa nakalipas na 10 taon, nilalaro niya ito araw-araw, patuloy na nagsasanay at pinipilit ang sarili dahil ang layunin niya sa buhay ay laging labanan ang mas malalakas na kalaban. Ngunit sa katotohanan, matagal nang nawala ang layuning iyon. Pero dito, muli niyang naramdaman ang pananabik ng pagiging isang challenger. Nang akalain niyang hindi rin niya malalampasan ang stage na yon, nakita niyang bumaba sa halos zero ang E-bar ng final boss. Sa takbo ng mga pangyayari, malapit na siyang manalo, ngunit ayaw niya talagang matapos agad ang laro. Tahimik niyang pinasigla ang Demon King sa kanyang puso. Bawat galaw ng Demon King ay madali niyang nasasalad. Hindi niya maintindihan kung bakit napakamonotono ng mga galaw ng boss na yon. Bawat isa sa kanyang mga atake ay walang kahirap-hirap na tumatama. Kahit na patuloy siyang sumisigaw ng, sige na, sa screen, hindi tumigil ang kanyang mga kamay sa paggawa ng mga magagarbong operasyon. Sa wakas, nakita ni Alohan ang pagkakataon sa Demon King at sinimulang i-charge ang kanyang ultimate attack. Sumambulat ang kanyang ki, bumubuo ng hugis ng isang asul na leon. Sa sumunod na segundo, ibinigay niya ang pangwakas na suntok. Kasabay ng isang tunog, ipinaalam sa kanya ng system na naging matagumpay ang challenge. Sa sandaling iyon, naging kampeon siya sa dalawang mundo. Pagkatapos lumabas sa laro, ipinikit niya ang kanyang mga mata at tahimik na nag-isip. Bigla, inihampas niya ang mouse sa screen dahil ngayon, wala na siyang ideya kung sino ang susunod niyang lalabanan. Dapat ba niyang hamunin ang isang brown bear? Sakto namang, isang gintong kidlat ang nagliwanag sa kalangitan. Mabilis siyang lumingon para tingnan kung ano ang nangyayari. Ang gintong kidlat ay tila may mga mata at direktang tumama sa kanya. Nang imulat niya muli ang kanyang mga mata, bumubuhos ang ulan mula sa langit. Maingay ang paligid at wala siyang ideya kung bakit siya nasa labas.
Sa sandaling iyon, may tumapik sa kanyang balikat at nagsabing, "Number 218, hindi ito ang oras para matulala. Bilisan mo at umalis na tayo rito. Kanina pa kita tinatawag. Anong ginagawa mo?" Nalilito siya kung sino ang taong ito at kung nasaan talaga siya. Pagkatapos ay napansin niya ang numerong 172 na nakalimbag sa damit ng lalaki. Hindi kalayuan, isang grupo ng mga taong may parehong uniforme ang tumatakbo patungo sa isang malaking tarangkahan, at ang sagisag sa bandila sa pader ay tila pamilyar sa kanya. Patuloy siyang niyugyog ni number 172, sinasabing, "Umayos ka nga. Gusto mo bang makulong dito magpakailanman? Ngayon na siguro ang huli nating pagkakataon. Ito na ang huling pagkakataon para makatakas sa karimari-marim na lugar na ito na tinatawag na Kelowin." Sa sandaling narinig ni Alohan ang salitang Kelowin, nanlaki ang kanyang mga mata. Kahit na hinihila siya ni number 172 sa kwelyo, tulala pa rin siya. Naisip niya kung nananaginip ba siya, ngunit ang lahat ay parang napakatotoo, tiyak na hindi isang panaginip. Posible kayang napasok niya talaga ang larong dati niyang nilalaro. At bilang isang bilanggo pa. Habang hinihila pasulong ni number 172, may biglang pumasok sa kanyang isip. Agad siyang huminto at sinabihan ang lalaki na maghintay. Tinanong niya kung hindi ba ito nakapagtataka. Kung ito talaga ang Kelowin, hindi kailanman magiging ganito kaluwag ang seguridad. Ipinaliwanag ni number 172 na dahil wala rito si Warden Clark. Nagmamadali siyang umalis kanina, kaya ngayon na ang kanilang pagkakataon. Pero sa halip ay hinawakan siya ni Alohan sa likod ng kanyang kwelyo at hinila siya sa kabilang direksyon, hindi pinapansin ang kanyang mga sigaw sa takot. Kung totoo ang sinabi ni number 172, maiintindihan ni Alohan ang plano. Ngunit sinasabi sa kanya ng kanyang instincts bilang isang world champion na talagang hindi siya dapat dumaan sa pintong iyon. Dahil sinubukan siyang isama ni number 172 sa halip na tumakbo mag-isa, nagpa siya si Alohan na iligtas na rin ang kanyang buhay bilang kapalit kahit hindi niya alam kung paano kaugnay ang lalaking ito sa orihinal na may-ari ng katawan. Sa sandaling iyon, sa wakas ay bumukas na ang tarangkahan. Ang mga bilanggo, na parang nakakita ng kalayaan, ay desperadong sumugod, ngunit biglang may isang braso na lumipad sa hangin. Ang lalaki sa harapan ay napaluhod habang hawak ang kanyang naputol na braso, at nakatayo sa harap niya ay si Warden Clark mismo. May paghamak sa kanyang mukha, inutusan ng warden ang kanyang mga tauhan na patayin ang lahat ng maruruming insekto na ito. Agad na nagsimula ng kanilang pag-atake ang mga sundalo sa likod ng warden. Nagsimula na ang massacre sa lahat ng mga bilanggo na nagtangkang tumakas. Hindi pa rin maintindihan ni number 172 kung bakit nandoon ang warden, ngunit sinabi sa kanya ni Alohan na ito ay isang patibong at inutusan siyang tumahimik at tumakbo. Pagkatapos ng mahabang panahon, sa wakas ay natapos na ang pagpatay. Inutusan ng warden ang mga natitirang bilanggo na magtipon. Salamat sa kanyang intuisyon bilang kampiyon, parehong nakaligtas si Alohan at si number 172 sa purong swerte. Hindi napigilan ni number 172 na ibaba ang kanyang ulo, nakatitig sa mga bangkay sa sahig. Isang alon ng pagduduwal ang umakyat sa kanyang lalamunan. Sa wakas ay yumuko siya at nagsuka. Sa sandaling iyon, isang gwardiya ang lumapit sa kanya. Malakas siyang sinipa ng gwardiya at sinabing, "Hindi ba sinabi ko sa iyo na huwag kang gagalaw?" Sa paghusga sa sitwasyon, hindi nila paliligtasin kahit ang mga bata. Sa ganitong kapaligiran, isa pang massacre ang maaaring maganap anumang oras. Kung mangyari iyon, kailangan ding lumaban ni Alohan. Pagkatapos ay tumayo ang warden sa harap ni Alohan at sinabing maswerte siya. Idinagdag niya na hindi na marahil ay wala man lang lakas ng loob si Alohan na tumakbo. Tutal, mga duwag naman ang mga salamangkero at kahiya-hiya ang labanan sila. Habang nakalapit, nagpatuloy siya, "Pagsisisihan mong hindi ka namatay ngayon, Alan." Pagkasabi niyon, tumalikod ang warden at umalis. Ibinaba ni Alan ang kanyang ulo at nakita ang kanyang refleksyon sa putik, kaya pala Alan ang pangalan niya. Mabilis na lumipas ang isang linggo sa bilangguan. Mayroon lamang isang gawain dito, ang magpatong-patong ng mga toreng bato. Ito ay walang kabuluhang trabaho na para lamang pahirapan ang mga bilanggo. Sa panahong ito, sinimulan na rin niyang maintindihan ang katawan na kanyang sinaniban. Una, ang katawan ay napakahina, mga 15 taong gulang, at ang pagbuhat kahit isa lang sa mga batong iyon ay nagpapahingal sa kanya. Pangalawa, nang lihim niyang sinubukang gumamit ng mahika sa gabi, wala siyang nagawa. Lubos siyang nalito dito. Bilang tagapagmana ng pinakamalakas na pamilya ng mga salamangkero, paanong hindi magagamit ni Alohan ang mahika? Sa sandaling iyon, sa wakas ay napagtanto ni Alohan kung bakit siya itinapon sa lugar na ito. Siyempre, ang pamilyang Alahan ay may higit pa sa sapat na kapangyarihan para gawin ang isang bagay na tulad nito. Pagkatapos ay inutusan siya ng isang gwardiya na ilipat ang toreng bato sa kabilang panig. Ang gwardiya ay umupo hindi kalayuan sa likod niya, pinangangasiwaan ang kanyang trabaho. Pero sa totoo lang, hanggang kailan ito magpapatuloy? Dumating ang oras ng hapunan di nagtagal. Mula nang dumating siya rito, araw-araw niyang sinasanay ang kanyang katawan, ngunit ang pagkain ay palaging ganito kaaba.
Lumapit si number 172 na may dalang tray at nagtanong kung hindi na naman ba kakain ng tinapay si Alohan ngayon. Ibinigay ni Alohan ang kanyang tinapay sa kanya. Ang tinapay ay mababang uri ng carbs, kaya halos hindi niya ito kinakain. Agad itong nilamon ni number 172. Lahat ng ibang bilanggo ay iniiwasan si Alohan, ngunit iba ang batang ito. Ang simbolo ng pinakamalakas na pamilya ng mga salamangkero, ang Alahan, ay ang kanyang pares ng pulang mata. Sabi ng tsismis, isinumpa ang mga matang iyon dahil sa sobrang daming pinatay, at sinumang makasalubong ng tingin na iyon ay mamamatay di nagtagal. Halos magkasing edad sina Alohan at number 172 at magkakwarto pa. Kahit na wala niya ang orihinal na mga alaala, pakiramdam niya ay malapit sila sa isa't isa. Ngunit paanong ang isang batang tulad nito ay napunta sa Kelowna Prison? Sa sandaling iyon, binalaan siya ni number 172 na mag-ingat ng higit pa sa mga araw na ito. Nang tanungin ni Al kung bakit, ipinaliwanag ni number 172 na dahil masyado siyang seryoso sa trabaho, tumaas ang trabaho ng lahat, at ngayon ay galit na sa kanya ang ibang mga bilanggo. Idinagdag niya na dapat mag-ingat lalo si Alohan kay number 589, isang kilalang mandirigma sa arena na nakulong dahil sa pagpatay ng isang tao sa labas. Nang marinig iyon, nagtanong si Alohan, di kung dumidikit ka sa akin. Hindi ka ba mapapahamak niyan? Sumagot si number 172, aba, matagal na tayong magkakilala. Hindi ko pwedeng magpanggap na hindi tayo magkakilala. Sakto namang, sinabi ni Alohan na may mali. Tumayo siya at sinabi sa mahinang boses, sige, pero baka makasagabal ka. Pumunta ka muna sa ibang lugar. May mabibigat na yabag na papalapit, puno ng galit. Lumingon siya at sinabi kay number 172, mukhang nangyayari na ang kinatatakutan mo. Biglang namutla ang mukha ni number 172. Malinaw niyang nakita ang numero ng leader. Isang grupo ng mga alipores ang nakatayo sa likod ni number na may mabangis na ekspresyon. Sinabi ni 589, hoy, Alohan, narinig ko tumaas daw ang trabaho ng lahat dahil sayo. Sakto namang sumagot si Alahan ng may paghamak, sinasabing tinuturing niya lang itong ehersisyo. Isang malaking kamao ang lumipad diretsyo sa kanya. Sa sumunod na sandali, ibinagsak siya sa sahig ni number. Natigilan sa takot si number 172 at nagtanong kung ayos lang ba siya. Sa sandaling yon, biglang hinawakan ni Alohan ang kwelyo ni 589. Malinaw na hindi inaasahan ni 589 na may lakas pa siyang lumaban. Ipinulupot ni Alohan ang kanyang mga braso sa ulo ni 589, tumalon sa ere, at tinamaan siya ng malakas na tuhod sa mukha. Nagulat sa eksena si number 172 at ang mga alipores ni 589, ngunit nanlaki rin ang mga mata ni Alahan. Ang kanyang pagkagulat ay nagmula sa pagkatanto na ang kanyang atake ay walang epekto kay number. Hindi niya mapigilang magreklamo kung gaano kawalang silbi ang katawang ito. Hinawakan siya ni number 589 sa kwelyo at itinaas sa ere, pagkatapos ay marahas siyang inihagis sa sahig. Inakala ng lahat na mamamatay si Alohan sa araw na yon, ngunit biglang, isang boses ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Notifikasyon, progreso ng data synchronization 100%. Kumpleto na ang synchronization. Nang marinig ito, bahagyang umisi ng malamig ang gilid ng kanyang bibig. Dahan-dahang tumayo si Alohan, isang asul na aura ang bumabalot sa kanyang buong katawan. Ang mga kalamnan sa kanyang mga braso at binti ay kitang-kitang kumapal. Isang bugso ng napakalakas na kapangyarihan ang agad na sumabog. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao, pinapakiramdaman ang bagong lakas. Pagkatapos ay itinaas niya ang parehong mga kamay at pumasok sa fighting stance. May bahagyang ngiti, sinabi niya kay number 589 na subukan muli. Nang makitang napakatapang niyang mang-asar, humalakhak si 589. Habang kinukuyom ang kanyang mga kamao hanggang sa tumunog ang mga ito, sinabi niya ng may paghamak, kahit sarili mong pamilya ayaw sayo. Saan nakukuha ng isang itinakwil na batang maestro ang kumpiyansang ito? Sinabihan siya ni Alohan na tigilan na ang pagsasalita ng walang kwenta at tinanong kung natatakot ba siya. Gaya ng gusto mo, papatayin kita. Umatunggal si 589 habang sumusugod. Sinamantala ni Alohan ang tiyempo at sinipa ang kanyang hita, ngunit nahulaan ni 589 ang galaw at mahigpit na nahuli ang kanyang binti. Nang aasarin na sana niya si Alan, umikot si Alan at nagpakawala ng roundhouse kick. Nakawala at malakas na tinamaan ang ulo ni 589. Napahawak sa ulo si 589, pasuray-suray ng malakas. Hindi siya binigyan ni Alohan ng pagkakataong huminga at sumipa pataas, tinatamaan ang kanyang baba. Agad na nawalan ng malay si number 589 at nagsimulang bumagsak. Sinundan ito ni Alohan ng isa pang sipadiretsyo sa kanyang mukha. Tuluyan ng bumagsak si 589. Wala akong planong gamitin ang mga binti ko, pero hindi tayo magkapareho ng weight class. Medyo mahirap kung kamao lang ang gagamitin. Nang makitang natalo ang kanilang boss, nagpanik ang mga alipores ni 589 at inilabas ang kanilang mga armas, sumusugod kay Al. Ngunit si Al ay naglakad patungo sa bumagsak na 589 nang walang pagmamadali. Pagkatapos ay tinapakan niya ito na parang naghahandang baliin ang kanyang pulso.
Pinagbantaan niya ang mga alipors ni number 589. Humakbang pa kayo ng isa, at sa susunod na buhay ni 589 ay susubuan na lang siya. Pagkatapos ay inutusan niya silang magdala ng gwardiya. Natigilan lang ang grupo, masamang nakatitig sa kanya. Nang walang makitang reaksyon, dinagdagan niya ang pressure. Mukha ba akong nagbibiro? Kung hindi kayo naniniwala, dapat ko bang baliin muna ang isa niyang braso? Sa wakas, isang alipors ang nagpanik at tumakbo para maghanap ng gwardiya. Binuhat ng ilan ang number 589 papalayo, nagbabanta na sa susunod ay tiyak na hindi nila siya patatawarin. Pagkabalik sa selda para magpahinga, tiningnan siya ni number 172 nang may paghanga at tinanong kung kailan niya natutunan ang mga galaw na yon. Pagkatapos ay bigla niyang binago ang usapan at sinabing, "Teka, ganito ka ba talaga katangkad dati? Naaalala ko magkasing tangkad lang tayo." Binaliwala ito ni Alohan. "Magsipag ka sa pagpapatong ng mga bato at tatangkad ka." Sa katotohanan, dinala ng data synchronization ang kanyang mga stats sa totoong mundo papasok sa laro. Pero kahit na, bata pa rin ang katawan na ito. Sa sandaling iyon, isang status window ang lumitaw sa harap niya. Kanina pa niya gustong tingnan ang kanyang stats. Pangalan, Jade Alon. Klase, Mage. Bumababa ang growth rate. Naka-activate ang penalty. Mana, 0. Nang makita ito, napakunot ang noo niya. Tama ba to? Mana, 0. Sa isip niya, patuloy siyang nagrereklamo. Seryoso? Isang Mage? Isang Alon? Pwede ba nilang ibigay sa akin ang mga basurang stats na ito? Kahit na ni-restart niya ang status window dahil hindi makapaniwala, pareho pa rin ang resulta. 0 pa rin ang mana. Sa sandaling iyon, tinanong ni number 172 kung ano ang ginagawa niya at tinakpan ni Alohan ang kanyang kahihiyan ng malakas na tawa. Matapos tanggapin ang katotohanan, humiga siya sa kama at inayos ang kanyang mga iniisip. Sa wakas ay naintindihan na niya kung bakit ang isang bigong katawan na tulad nito ay iwanan ng pamilya. Tiyak na gagawin iyon ng pamilyang Alohan. Ngayon, kailangan niya lang kumalma at dahan-dahang kumpirmahin ang mga bagay-bagay. Gayunpaman, ang lakas, liksi, tibay, at perception ay lahat nakamax sa isa-isa 0 na isang swerte pa rin. Bagamat may mga penalty ang pinababang growth rate, hindi pa rin maipapakita ng payat at hindi pa gaanong binuong katawan na ito ang buong potensyal ng stats. Maayos dapat ang penalty na yon kapag nasanay niya ng maayos ang katawan, pero napakapangit talaga ng pagkain dito. Gayunpaman, marami siyang traits na hindi pa niya nakikita dati, at lahat ng iyon ay rank. Sa pagkakaalam niya, ang Poison Immunity at Undine Fighter ay mga trait na na-unlock niya sa paglalaro. Kung hindi lang 0 ang kanyang mana, isa na sana siyang overpowered na character, pero halatang idinisenyo ang setup na ito para inisin siya. Matapos suriin ang sitwasyon, umupo siya. Bahala na siya sa iba mamaya. Siguradong may paraan din para malutas ang problema sa mana. Sakto namang sumigaw ang isang gwardiya, "Mga numerong tinawag, lumabas kayo." Isa-isang tinawag ang mga preso at lumabas sila sa kanilang mga selda. Tahimik silang pumila sa iisang linya. Tinanong ni Al si number 172, anong nangyayari sa kanila? Sumagot siya, "Mga death row inmate yan. Dinadala sila para sa kanilang huling pagkain." Hindi pamilyar si Al sa huling pagkain, kaya ipinaliwanag ni 172 na bago ang execution, maaari silang humiling ng kahit anong pagkain na gusto nila. Nang marinig iyon, nagliwanag ang isip ni Alahan. Agad siyang nakabuo ng plano. Tinanong ni Al ang pangalan ng bata. Itiniklop ng bata ang kanyang mga braso at sinabing numero lang ang tawagan nila sa isa't isa, kaya matagal na nilang nakalimutan ang kanilang mga tunay na pangalan. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Ryu, isang batang kalye na walang pamilya, at tinanong din ang pangalan ni Alohan. Sumagot si Alohan na siya si Jade Alohan, tapos tinanong kung gusto ni Ryu na umalis sa lugar na ito. Sumagot si Ryu, syempre. Hindi niya kailanman binalak na manatili rito habang buhay, at may sarili siyang mga dahilan para makaalis. Nang marinig ito, tinanong ni Alohan kung naisip na ba niya kung paano tatakas. Nag-isip sandali si Ryu at sinabing ang tanging labasan ay ang pangunahing tarangkahan at ang susi nito ay nasa warden. Nagtanong si Alhan, kaya kailangan muna nating talunin ang warden at nakawin ang susi. Pero sumagot si Ryu, nagtatanong kung nagbibiro ba siya at ipinaalala sa kanya na ang warden, kahit retirado na, ay isa pa ring 5-ring knight. Sa mga namana niyang alaala, si Warden Clark ay isang knight na sukdulan ang pagkamuhi sa mga mage. Sa mundo ng The Last Savior, likas na magkalaban ang mga knight at mage. Ngunit hindi kumpiyansa si Al-An na matatalo niya ang isang retiradong 5-ring knight, kaya sinabi niyang tila wala ng ibang paraan. Sa sandaling iyon, sinabi ni Ryu na sapat na ang pagnanakaw. Ipinaliwanag niya na ang mga taong lumaki sa kalye ay natutong mandukot bago pa man matutong bumati sa iba. Gayunpaman, laging may kasamang mga gwardya ang warden, kaya mahirap humanap ng tiyempo. Nang marinig ito, bahagyang ngumiti si Alahan. May ideya na siya kung paano sila makakatakas. Kinabukasan sa asembleya, inanunsyo ng gwardiya na tataas na naman ang work quota simula ngayong araw. Agad na nagreklamo ang mga preso, ngunit malamig na tinanong ng gwardiya kung balak ba nilang suwayin ang utos ng warden.
Isang preso ang aalma pa sana nang dumikit ang isang matalas na talim sa kanyang lalamunan. Sinabi ng gwardiya na naghahatid lang siya ng utos, at kung sino man ang may reklamo, maaari silang direktang makipag-usap sa warden. Nanginginig na nagtanong ang preso kung hindi ba ito sobra at kung ano ang dahilan. Bahagyang gumalaw ang mga mata ng gwardiya. Tapos sinabi niya, hindi niyo pa rin ba alam kung kaninong kasalanan to? Alam na alam ng mga preso kung sino ang tinutukoy niya at lahat sila ay napatingin kay Alohan. Sa sandaling iyon, bahagyang umubo ang gwardiya. Tumalikod siya at naglakad palayo, sinabing magyoyosi lang siya at babalik din. Kinakabahang lumapit si Ryu kay Alohan, ibinubulong na may kakaiba siyang nararamdaman, pero sinabihan lang siya ni Alohan na lumayo. Naisip ni Alohan sa kanyang sarili. Malamang hindi makakilos ng hayagan ang warden, kaya nag-udyok siya ng gulo, umaasang papatayin siya ng ibang mga preso. Maaaring siya rin ang nagplano ng insidente kahapon. Isang marangal na knight na gumagamit ng ganito kaduming taktika, at ngayon pati ang gwardiya ay kumakampi na sa mga preso. Hindi na maaaring harapin ang sitwasyong ito tulad ng kahapon. Maaari lang umasa si Ryu na walang mangyayari kay Alohan. Tila nagkasundo na ang mga preso at nagsimula ng palibutan siya. Nananatiling kalmado si Alohan at sinabi pa, naiintindihan ko kayo, pero hindi na talaga ito maiiwasan. Lubos na ikinagalit nila ang kanyang mga salita. Iwinasiwas nila ang kanilang mga kamao at sumugod sa kanya na parang rumaragas ang alon. Sa sumunod na sandali, tumalon si Alohan sa ere at nagpakawala ng malakas na sipa ng tuhod sa preso sa harapan. Tumilapon ang lalaki na nagpabagal sa paglusob ng iba, ngunit agad siyang dinumog at pinalibutan ng mga natitirang preso. Itinaas ni Alan ang kanyang mga kamao at mumisi. Sakto, kailangan ko ng mapaglalabasan ng inis. Sugurin niyo ako, lahat kayo. Sa isang iglap, sumalakay ang mga preso mula sa lahat ng direksyon. Naalala ni Alohan kung paano sa mga cage fight, palagi niyang nararamdaman na masyadong magulo ang harapin ang mga kalaban ng isa-isa. Mas gusto niyang harapin silang lahat ng sabay-sabay. Kaya matagal na niyang inaasam ang isang sitwasyong ganitong-ganito, isa laban sa marami. Kaswal siyang nagkomento, pwede bang maging mas agresibo pa kayo? Sakto namang may nahagip na bigla ang galaw sa gilid ng kanyang mata. Agad siyang yumuko, halos matamaan ng suntok mula sa isang sumasalakay sa likuran niya. Sumiko siya paatras, tinamaan ang panga ng sumalakay. Pagkatapos ay pumasok siya sa karamihan na parang kidlat. Saan man tumama ang kanyang mga kamao at sipa, bumabagsak sa lupa ang mga preso na sumisigaw sa sakit. Nanood si Ryu mula sa di kalayuan, nasasaksihan ang isang ganap na one-sided na massacre. Natigilan siya, hindi makapaniwala na ang taong kasama niya araw-araw ay ganito kalakas. Sa sandaling iyon, lumitaw si number 589 sa likuran ni Ryu, hinawakan siya, at inutusang sumama. Ngunit walang kamalay-malay si Alan sa nangyayari kay Ryu. Lubos siyang nakatuon sa laban. Nang makita kung gaano siya kalupit, naglabas ng mga kutsilyo ang mga natitirang preso, pero wala siyang ipinakitang takot. Para sa kanya, ang kilig sa pag-iwas sa mga atake, ang saya ng pagtama ng malinis na suntok. Iyon mismo ang dahilan kung bakit siya nahumaling sa combat sports. Sa loob-loob niya, sumisigaw siya sa tuwa, sige pa, dali. Ngunit may tumawag sa likuran niya, hey, Alon. Tigilan mo na yung pagpapakatapang mo. Manahimik ka na lang at mamatay. Dapat mas inaalagaan mo ang mga kaibigan mo. Sa likod ng lalaking iyon, mahigpit na hawak ni number 589 si Ryu. Nang makita ito, nag-alab ang galit sa loob ni Alon. Ngunit mumisi lang siya. Hoy, basura ka. Nakagawa ka lang ng napakalaking pagkakamali. Ang lalaking nakatayo sa likod ni number 589 ay nagpakawala ng isang nakakakilabot na tawa. Dapat ay maramdaman mong isang karangalan na labanan ako. Isa akong second ring knight at ikaw, Aaron, na walang kahit mana, ay isa lang ang kahahantungan, kamatayan. Dahil doon, lumundag siya sa ere, itinaas ang espada para umatake. Gumilid ako, iniwasan ang atake. Ang kanyang atake ay tumama lang sa hangin. Pero nang itaas niya ang kanyang ulo, nakita niyang napatumba ko na si number 589 at nailigtas si Ryu. Nanginginig ang boses niya. Impossible. Anong ginawa mo? Hindi ka nga marunong gumamit ng mahika. Kaswal akong sumagot, hindi ito mahika. Bago pa man matapos ang mga salita, lumabo ang aking anyo, habang mabilis akong tumawid sa espasyo na parang multo. Sa isang iglap, nasa harap na niya ako. Gumuhit ng matalim na arko sa hangin ang kanan kong binti at tumama sa kanyang leg. Tumilapon ang lalaki ng ilang metro paatras. Sa sandaling iyon, pumasok ang warden sa pintuan sa likuran ko. Nagtagpo ang aming mga mata, agad na sumabog ang tensyon. Hiniling niya na ipaliwanag ko ang nangyari. Tapos umalinggaw ang boses ni Ryu, sandali. Tumatakbo papalapit sa amin, sumigaw si Ryu, si 218 ang biktima. Ginamit nila akong hostage para patayin siya. Pagdepensa lang yon sa sarili. Nang marinig ito, kumunot ang noo ng warden. Tumingin siya nang may pandidiri sa mga nakahandusay na preso, tahimik na minumura sila bilang mga tanga. Bigla, tinanong niya kung nabuksan ko na ang aking mga mana channel. Iwinaksi ko lang ito. Paano ko malalaman? Sa sandaling iyon, isang kulay ube na aura ang bumalot sa katawan ng warden. Lahat ng preso ay napaluhod dahil sa bigat, nanginginig ng hindi mapigilan.
Pero bata pa lang si Ryu at bumagsak siya sa lupa. Ngunit muling nagliyab ang asul na enerhiya sa paligid niya, hindi man lang naapektuhan ng pressure ng Warden na isang 5-ring knight. Pagkatapos ay isang system window ang lumitaw sa harap niya. Front trait, marangal na kaluluwa ng kampiyon, ay nilalabanan ang panunupil. Umisi siya habang iniisip, so, ito ay isang mental type immunity. Ang kakayahang ito ay talagang hindi patas. Sa kanyang orihinal na mundo, naabot na ng kanyang katawan ang tuktok nito. Walang paraan na mapipigilan siya ng isang hamak na 5-ring nobody. Lubos na natigilan ang Warden. Hindi niya inaasahan na makakatayo siya doon nang walang anumang epekto, lalo na't isang taong hindi pa nagigising ang mana. Huminga ng malalim ang Warden. Makalipas ang isang sandali, isang mas malakas na aura ang sumabog mula sa kanyang katawan, ngunit nakatayo pa rin siya roon na hindi nasasaktan. Naisip niya, ito ay isang strength trait. Ano pa ang kaya mong gawin? Asterisk. Ang kanyang reaksyon ay lumampas sa inaasahan ng Warden, kaya't natigilan ang lalaki. Ang gwardiya sa likuran niya ay hindi na nakatiis at nakiusap na tumigil na siya. Walang nagawa ang Warden kundi bawiin ang kanyang aura. Ngumisi siya habang iniisip, buti na lang at tumigil siya dito. Kung nagalit siya at nagsimulang iwagayway ang kanyang espada, baka tapos na ako. Tinitigan siya ng Warden na para bang gusto siyang lapain ng buhay. Sa huli, inutusan niya na lang silang bumalik sa trabaho bago tumalikod para umalis na may madilim na ekspresyon. Ngunit tinawag niya ang Warden, sinabing mayroon siyang sasabihin. Galit na lumingon pabalik ang Warden at tinanong kung ano ang gusto niya. Ipinaliwanag niyang sawa na siya sa pagpapatong-patong ng mga bato at sa palaging pag-aalala sa mga atake ng ibang preso. Kaya nagpa siya na akong mamatay. Pinagpawisan ng malamig si Ryu nang marinig iyon at nagmamadaling nagtanong kung ano ang sinasabi ni Alohan. Ngunit hindi siya pinansin ni Alohan at nagpatuloy, tulad ng sinabi ko, magiging death row inmate ako. Nagtanong ang Warden nang hindi makapaniwala. Naiintindihan mo ba ang ibig sabihin ng mga salitang iyon? Di ba? Kung magbago ang isip mo mamaya, hindi kita mapapatawad. Walang pakialam na itinaas ni Alan ang kanyang baba. Takot kang magsisi ako. Gusto mong i-record gamit ang isang crystal orb. Agad na nagliwanag ang mga mata ng Warden. Ito mismo ang gusto niya. Agad siyang tumalikod at inutusan ang kanyang mga tauhan na dalhin ang crystal orb. Kalmadong nagpatuloy si Alohan. Narinig kong sa huling pagkain ay pwede mong kainin ang kahit anong gusto mo, kaya magpapasya na ako ngayon. Ang huling pagkain ko ay Bella Steak Beef, at gusto kong kumain hanggang sa pumutok ang tiyan ko. Lahat ng mga gwardiya sa likod ng Warden ay nagpakita ng gulat na ekspresyon. Isang bumulong, paano maihahain ang ganyang kamahal na pagkain sa isang death row inmate? Ang Bella Steak Beef ay isa sa pinakapambihirang pagkain sa The Last Savior. Napakasarap nito kaya't ang mga paglalarawan tulad ng lumalakas ka pagkatapos kumain o tiyak na mapapanalunan ang laban na ito ay madalas lumitaw sa ilang quest at ginagamit pa ng mga manlalaro para suhulan ang mga nisi. Nakapamiwang, sinabi ni Alejandro, buhay ko ang kabayaran. Hindi naman ito masyadong malaking hiling. Di ba? Pero gusto ko yung rank. Kapag nanloko ka, walang bisa ang lahat. Muling nagsalita si Ryu. Talaga bang tatanggapin mo ang parusang kamatayan? Doon lang naalala ni Alohan si Ryu. Itinuro niya si Ryu. Sasama rin siya. Maghanda kayo ng sapat para kaming dalawa ay makakain hanggang mamatay. Inutusan ng Warden ang kanyang mga tauhan na isagawa ang kahilingan, na sinasabing dahil mamamatay din naman si Alohan, maaari na rin silang pumayag. Pinagpawisan ng malamig ang mukha ni Ryu habang nauutal, paano naman ang opinyon ko? At sa gayon, nabuo ang isang mundo kung saan si Ryu lang ang napahamak. Sa mga sumunod na araw, hindi nagtrabaho si Alohan. Kinain lang niya ang rasyon ng mga gwardiya na ibinigay nila at nag-focus sa pagsasanay. Samantala, lubos na nagtaka si Ryu kung bakit patuloy na nag-ehersisyo si Alohan kahit na nakatakda ng mamatay. Pero ang totoong dahilan kung bakit pinili ni Alohan ang landas na ito ay dahil may espesyal na sistema ang The Last Savior. Kapag umabot sa maximum value na 100 ang isang stat, anumang bagong experience ay otomatikong mapupunta sa mga natitirang stats. At dahil lahat ng kanyang stats maliban sa mana ay nasa 100 na, nangangahulugan ito na bawat piraso ng experience na makukuha niya rito ay direktang mapupunta sa mana. Sakto namang dumating ang isang gwardiya at tinawag sina Alohan at Ryu. Nagningning sa tuwa ang mukha ni Alohan, habang si Ryu ay napahawak sa kanyang ulo at tumangis sa paghihinagpis. Isang buong handa ng Bella's Day Beef ang nakahain na sa mesa. Ang mga sumisitsit na stick ay kumikinang na may hindi mapigilang ningning. Nilamon ni Ryu ang pagkain habang umaagos ang luha sa kanyang mukha. Ang sarap, hindi pa ako nakakain ng ganito kasarap sa buong buhay ko. Ipinaalala ni Alohan sa kanya na huwag kalimutan kung sino ang gumawa nito na posible. Pero para kay Alohan, mas mahalaga ang mga special effect ng baka kaysa sa lasa nito. Sa sandaling iyon, paulit-ulit na lumitaw ang mga system pop-up na nagpapaalam sa kanya na nababawasan ang bahagi ng kanyang penalty. Malinaw niyang naramdaman ito. Ang experience na naharangan ng ilang araw ay bumubuhos na ngayon ng sabay-sabay. Kumpleto na ang unang layunin. Susunod na yon. Samantala, nag-report ang isang gwardiya sa Warden na nagsimula na ang huling pagkain at iniutos ng Warden na walang sinuman ang pwedeng lumapit sa kanila.
Pagkatapos magsalita, napaisip ng malalim ang warden, hindi malaman kung ano ang nangyari. Nang araw na iyon, ang kanyang ekspresyon ay hindi mukhang may tinitiis. Mas mukha pa siyang hindi talaga kayang pigilan. Kahit na retirado na, ang warden ay isa pa ring 5-ring knight, at hindi siya makapaniwala na kayang tiisin ng isang batang mage na hindi pa bukas ang mana ang kanyang aura. Sumulyap siya sa pulsera sa kanyang pulso at nanumpa na ibabalik niya ng 10 beses ang kahihiyan kay Alohan. Hindi nagtagal, naubos ni na Alohan at Ryu ang buong plato ng Bella State Beef. Dumighay si Ryu at sinabing, ngayon maaari na akong mamatay ng walang pinagsisisihan. Napatawa si Alohan. Ngayon mismo ang panahon na hindi ka pwedeng mamatay. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao. Pagkatapos kumain hanggang mabusog, naramdaman niya ang umaapaw na enerhiya. Gusto ko talagang subukan ang lakas ko ngayon. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Sabay silang lumingon. Ang warden pala. Sabi ni Alohan, ano? Naubos na namin lahat. Naglakad ang warden papalapit sa kanila ng paunti-unti. Number 2, Rio, Alohan. Ngumisi si Alaan. Anong problema? Galit ka dahil hindi ka namin tinirhan? Masama siyang tinitigan ng warden. Sa kanyang mga mata, si Alaan ay isang paslit na umaasa sa kanyang lahi para maging mayabang. Inabot niya at hinawakan ang balikat ni Alaan, pagkatapos ay nagsalita siya ng malamig. Sisiguraduhin kong magdurusa iyang nakakainis mong mukha. Pinuntirya niya si Alahan hindi lang dahil isa siyang mage, kundi dahil isa siyang Alahan. Ang lahi ng mga Alahan ay kabilang sa pinakamalakas na pamilya ng mga mage, at gusto ng warden na makakuha ng classified information mula sa kanya. Kung sapat na mahalaga, maaari siyang makalaya mula sa liblib na bilangguan na ito. Sa wakas ay napansin ni Alain na may mali. May suot na magic tool ang warden. Sa sumunod na segundo, muling pinakawala ni Clark ang kanyang aura na dumidiin sa kanya. Nang may buong kumpiyansa, sinabi niya, tingnan natin kung kaya mo ito ngayon, pero nakita niyang nakangiti lang ng mahinahon si Alohan, hindi apektado. Pasuray-suray na lumapit si Ryu sa warden, ngunit isang sampal lang ang ginawa ng warden para patumbahin siya. Dahil sa sobrang pagkain, bumagsak si Ryu at nagsimulang sumuka. Sinabi niya sa warden na sapat na ang pagtigil ngayon, ngunit tumanggi ang warden at itinaas ang kanyang kabilang kamay. Idiniin niya ang parehong kamay sa balikat ni Alahan na nagpapataas ng presyon. Sa wakas ay nawalan na ng pasensya si Alohan sa patuloy na panggugulo at iwinaksi ang kamay ng warden. Sinabi ko na sayo na tigilan mo na. Kung gusto mo akong patayin, isagawa mo ng maayos ang parusang kamatayan. Tigilan mo ang ganitong kalokohan. Natigilan ang warden, hindi maintindihan kung paano, kahit may magic tool, hindi pa rin niya kayang pigilan si Alohan na hindi pa man lang nabubuksan ang mana. Nagsimula siyang maghinala na baka si Alohan ay mas mataas ng kahit isang ring sa kanya. Ngunit hindi niya ito matanggap, iginiit na ang lakas ay dapat nagmumula sa lahi ni Alahan. Tutal, ang pag-abot sa 5 rings ay isang bagay na pinagsanayan niya sa buong buhay niya. Ngunit hindi pa rin niya mapilit na lumuhod ang batang mage na ito. Pagkatapos ay kaswal na nagtanong si Alahan, tapos ka na ba sa mga kalokohan mo? Ibinaba ng warden ang kanyang ulo at tahimik na nag-isip. Sa wakas, tumalikod siya para umalis at nagbabala, ang iyong pagbitay ay bukas ng umaga. Kahit isang Alohan ay hindi maaaring sumuway sa mga batas ng kamahalan, ang emperador. I-enjoy mo ang iyong huling gabi. Kalaunan, nakaupo si Warden Clark na isinusulat ang lahat ng nangyari sa kanyang kwaderno. Bagamat hindi niya lubos na maunawaan ang kababalaghan, naniniwala siyang maaaring ito ay mahalagang impormasyon para sa mga aktibong kabalyero. Bigla siyang tinamaan ng matinding pagod. Isinagad niya ang kanyang mana at gumamit ng magic tool, kaya't ang kanyang katawan ay lubos na naubusan ng lakas. Bumagsak siya at nakatulog sa kinatatayuan niya. Ang eksena ay bumalik sa selda ni All-On at Ryu. Sa wakas ay iminulat ni Ryu ang kanyang mga mata. Matapos saluhin ang buong lakas ng warden na pinalakas ng magic tool, hindi na kinaya ng kanyang batang katawan. Tinanong ni Alon kung ano ang pakiramdam niya. Sinabi ni Ryu na nasusuka pa rin siya na parang masusuka anumang oras. Pinuri ni Alejandro ang kanyang gawa. Ipinagmamalaking ngumiti si Ryu habang inilalabas ang susi na ninakaw niya mula sa manggas ng warden. Sinabi sa kanya ni Alejandro na magaling ang ginawa niya. Tutal, para sa isang ordinaryong tao, ang paggawa ng isang bagay na ganoon kapanganib ay nangangailangan ng lakas ng loob. Tunay na lalaki ang bata. Bumangon si Ryo na sinasabing nakuha lang niya ang susi dahil sa kanya lang nakatuon ang buong atensyon ng warden. Pagkatapos ay nag-aalalang nagtanong si Ryo kung okay lang ba siya. Sumagot siya, ayos lang ako. Biglang iniba ni Ryo ang usapan na sinasabing kakaiba siya at may itinatago sigurong hindi niya alam. Sinabihan niya si Ryo na magbuhat pa ng mga bato. Pagkatapos noon, tumingin siya sa unahan. Sa sandaling ito, ang kanyang lakas, liksi, at tibay ay bawat isa'y tumaas ng 0 puntos. Ito ay isang kamangha-manghang resulta. Tulad ng sabi ng chismis, ang karne ay hindi lang masarap kundi napakasustansya rin. At dahil patuloy siyang nagsanay, malinaw niyang naramdaman ang pagbuti ng kalidad ng kanyang katawan matapos kumain ng Bell State Beef. Ang mabilis na pag-alis sa lahat ng penalty ay magiging mahirap pa rin. Kahit na, nagpasya siya at sinabi kay Ryo, aalis tayo ngayong gabi. Kapag gumaling ka na, aalis na tayo.
Tinanong ni Ryo kung hindi ba dapat sila tumakas agad dahil baka mapansin agad ng warden. Sinabi niya ng may kumpiyansa na huwag mag-alala. Siguradong tulog na ang warden ngayon. Tinanong ni Ryo kung paano niya nalaman. Ipinaliwanag niya dahil ang pulseras na ginagamit ng warden ay nagpapalakas agad ng mana, ngunit nagdudulot ito ng matinding pagod. Basurang artifact yan. Malamang ay himatay na yon sa kung saan. Dinala pa mismo ng warden ang susi ng silid kainan at hindi inaasahang gumamit ng isang magical device. Dahil doon, naging mas maayos pa ang kanyang plano. Sinabi niyang malapit na ang oras para umalis. Nag-alinlangan pa rin si Ryo, ngunit sinabi niya na maaaring maiwan si Ryo kung natatakot siya. Nanginginig na sinabi ni Ryo, ikaw ang aking pag-asa. Siyempre, sasama ako sa'yo. Pagkatapos ay nagtanong si Ryo, wala tayong susi para sa silid na ito. Anong gagawin natin? Sinabihan niya si Ryo na umatras, pagkatapos ay binuksan niya ang pinto ng selda sa isang sipa. Nagulat si Ryo sa kanyang lakas at nagtanong, isa ka ba talagang mage? Bigla, dalawang gwardiya sa malapit ang naakit ng ingay at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Napangisi siya at sinabing, ano pa ba? Malinaw naman, tumatakas kami. Pagkatapos ay tumakbo sila ni Ryo papalayo. Ipinaalala ni Ryo sa kanya na tumingin sa unahan. Isang grupo ng mga gwardiya ang nakatayo sa pangunahing gate. Sumugod siya pasulong habang sumisigaw sa likod niya, huwag kang hihinto. Tuloy lang sa pagtakbo. Isang gwardiya ang unang sumugod, itinaas ang espada. Sa sandaling nagkasalubong sila, humampas pababa ang gwardiya. Madali niyang inikot ang kanyang katawan para iwasan ito, pagkatapos ay hinawakan niya ang mukha ng gwardiya gamit ang isang kamay at ibinato ito ng malakas. Bumagsak ang gwardiya sa grupo sa unahan na nagpabagal sa kanilang lahat. Natigilan ang nangungunang gwardiya, gulat, puno ng galit at hindi makapaniwala ang kanyang mukha. Pero nasa harap na niya ito, nakataas ang palad. Tinamaan niya ito ng diretsyo sa lalamunan. Agad na lumitaw ang mga ugat ng gwardiya habang naglabas siya ng pigil na hindi makapagsalita, ngunit hindi siya huminto. Agad siyang dumaan sa gwardiya at sumugod sa mga gwardiya sa likod nito. Ang mga gwardyang iyon, na nayanig na sa kanyang lakas, ay hindi nangahas na lumaban. Tumalon siya na parang isang hurler, sinipa ang gwardiya na ibinato niya kanina. Paglapag niya, yumuko siya para iwasan ang atake ng isa pang gwardiya. Pagkatapos ay isang backward hook kick ang tumama ng sapul sa ulo ng gwardyang iyon. Sa wakas ay matatag siyang lumapag. Isa pang gwardiya ang sumugod sa kanya na may nakataas na espada. Muli siyang umiwas ng walang kahirap-hirap. Itinukod ang isang kamay sa lupa, umikot siya sa isang matalim na roundhouse kick na tumama sa ulo ng gwardiya. Pagkatapos ay tumalon at ibinagsak ang gwardiya ng buo sa sahig. Lumingon siya. Dalawang gwardiya ang sumusugod na may nakataas na espada. Sa halip na takot, pananabik ang gumuhit sa kanyang mukha. Ngumisi siya. Sa isang iglap, humagupit ang kanyang binti at tinamaan ang parehong gwardiya nang sabay-sabay sa bilis ng kidlat. Si Ryo, na sumusunod sa likod niya, ay natulala sa kanyang nasaksihan. Nang gisingin ng mga gwardiya ang warden, ang nakita na lang niya ay isang lugar na puno ng mga sugatang lalaki, habang ang dalawa ay nakatakas na sa pangunahing gate. Sa galit, lumaki ang kanyang mga mata sa puot, at agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na hulihin sila sa lalong madaling panahon. Samantala, sa kalapit na nayon ng moda, isang maliit na mata ang sumilip sa siwang ng isang ordinaryong bariles na gawa sa kahoy, sinusuri ang paligid. Matapos makumpirma na naiwanan na nila ang mga humahabol na gwardiya, itinaas nila ni Ryo ang takip at inilabas ang kanilang mga ulo. Tinanong niya si Ryo kung nasaan sila. Ipinaliwanag ni Ryo na ito ay isang maliit na nayon na tinatawag na mota, ang tanging pamayanan malapit sa bilangguan. Pagkatapos ay nagtanong siya, hindi ba't dito unang pupunta ang mga gwardiya? Sumagot si Ryo, wala tayong magagawa. Masyadong malayo ang syudad. Basta't makisalamuha tayo sa karamihan, dapat ay ligtas tayo. Sinabi niyang susundin niya ang pangunguna ni Ryo, pagkatapos ay tinanong kung ano ang hinahanap ni Ryo. Kumuha si Ryo ng mga damit mula sa bariles at sinabing, sakto ito sa'yo, isuot mo. Napakunot no siya at nagtanong, kailangan mo ba talagang pumili ng isang bagay na nagmumukha akong pulubi? Ipinaliwanag ni Ryo, may mga pulubi kahit saan dito. Ito ang pinakaligtas na pagbabalakayo. Matapos makumpleto ang pagbabalakayo, sinabihan siya ni Ryo na manatili habang kukuha siya ng ilang bagay. Tinanong niya, may pera ka ba? Paano ka makakakuha ng kahit ano? May pagmamalaking ngumisi si Ryo at sinabing, bakit ko kakailanganin ng pera? Naisip niya sa sarili na ang paraan ng pag-iisip ng batang ito ay tiyak na iba sa iba. Muling ipinaalala sa kanya ni Ryo na huwag gumala, sinabing babalik siya agad, idinagdag na kasama niya ito. Natahimik si Alejandro. Hindi talaga siya sigurado kung si Ryo ay isang taong mapagkakatiwalaan niya. Pagkalipas ng isang oras, sa wakas ay bumalik si Ryo. Tinanong ni Alohan kung ano ang dinala niya. Naglabas si Ryo ng isang color-changing lens at inilagay ito sa kanya. Ang kanilang pulang-pula na mga balintataw ay naging asul, gumagana na parang mga cosmetic contact. Ipinaliwanag ni Ryo na ang mga pulang balintataw ay tanda ng pamilya Alohan at masyadong kapansin-pansin. Kailangan nilang itago ang mga ito. Sa timog, gayunpaman, ito ay teritoryo ng bahar at ang asul ang pinakasikat na kulay.
Sa mga mayayabang na maharlikang iyon, kahit ang kulay ng mata ay itinuturing na palamuti. Nang marinig ito, napaisip ng malalim si Alohan. Kilalang-kilala niya ang pamilya Bahar. Ang kanyang pangunahing karakter sa laro ay si Torres Bahar, at tinapos niya ang huling ending gamit ang karakter na iyon. Ang mga mages ay kabilang sa Alohan, ang mga sword master sa Bahar. Sa mundong ito kung saan kinamumuhian ng dalawang lahi ang isa't isa, maging ang kulay ng mata ay simbolo ng pagkakabahabahagi. Pagkatapos ay dinala siya ni Ryu sa isang pahingahan na nakuha niya pabalik, na nakahiga sa isang kwadra ng kabayo. Patuloy na kinukwestiyon ni Alahan ang kanyang sitwasyon. Paano naging ganito ang mga bagay? Isang sandali, iminulat niya ang kanyang mga mata at natagpuan ang sarili sa loob ng laro, at hindi lang iyon, isa siyang bilanggo. Ngayon ay natutulog siya sa isang kwadra, at hindi pa rin niya maintindihan kung bakit iginigiit ni Ryu na sumunod sa kanya. Tinawag siyang kasama ni Ryu, ngunit malinaw na siya ang target ng warden. Ang pananatiling malapit ay nangangahulugan lamang ng panganib. Gayunpaman, si Ryu ay isang mandurukot na lumaki sa kalye, mabilis ang kamay at kapaki-pakinabang, at kailangan ni Alaha ang tulong na yon ngayon. Iyon ang dahilan kung bakit pinili niyang manatili sa kanya. Pero kahit na, hindi siya sigurado kung lubos siyang makakapagtiwala sa kanya. Kasabay nito, gising din si Ryu, abala sa sarili niyang mga iniisip. Kinaumagahan, tumagos ang sikat ng araw sa mga siwang ng kwadra, na gumising kay Alohan. Masyadong madilim kagabi para makita ng malinaw, at hindi inaasahan ni Alohan na matutulog siya sa isang napakarumi at mabahong lugar. Umupo rin si Ryu, nag-inat ng tamad, sinasabing tunay ngang nabubuhay si Alohan bilang isang maharlikang elite. Hindi ba siya komportable sa isang lugar na tulad nito? Sumagot si Alohan na walang sinuman ang magnanais na manatili sa isang lugar na tulad nito. Sumang-ayon si Ryu, sinabing lahat ay nakikipagkompromiso lang sa katotohanan. Tumayo si All-An at sinabing hindi iyon pwede. Kailangan niya munang kumita ng pera. Kahit man lang, kailangan niyang punuin ang kanyang tiyan. Tinanong ni Ryu kung paano niya balak kumita ng pera. Mahirap na ngang iwasan ang mga mata ng gwardya. Iminungkahi pa niya na matuto si Alohan na maging mandurukot. Buong kumpiyansang tumanggi si Alohan at sinabihan si Ryu na tulungan siyang maghanap ng lugar. Nagtatakang tumingin si Ryu at nagtanong kung saan, at sumagot si Alohan, sa arena. Mabilis na nalaman ni Ryu kung nasaan ang underground arena. Sa sandaling iyon, dalawang malalaking lalaki ang mabangis na naglalaban sa entablado. Ang mga manonood sa ibaba ay nagsisigawan, pinapalakas ang kanilang loob. Sa sobrang takot ni Ryu sa eksena, pinagpawisan siya ng malamig sa likod. Tinanong niya kung nagkamali ba ng lugar si Alohan. Mariing sinabi ni Alohan na hindi. Ito mismo ang lugar. Kinagat ng fighter na maitim ang balat ang trapezius muscle ng lalaking mahaba ang buhok, ngunit gumanti ang lalaking mahaba ang buhok ng isang malakas na suntok. Mabilis na umayos ang lalaking maitim at sumugod muli, ngunit tinamaan sa baywang ng isa pang malakas na suntok. Inakala ni Alhan na ang lugar na ito ay may mga ordinaryong basagulero lang, pero magaling din pala ang level nila. Si Ryu naman, gusto lang umalis sa lalong madaling panahon. Sumugod muli ang lalaking mahaba ang buhok. Isang direktang suntok ang tumama sa mukha ng fighter na maitim ang balat. Bago pa makahina ang lalaking maitim, sunod-sunod na suntok ang bumuhos sa kanya na parang putok ng kanyon. Sasabihin na sana ni Ryu kay Alohan na umalis na sila. Mas malakas si Ikas kaysa sa mga preso sa Kerwin, ngunit paglingon niya, wala na si Alohan. Natigilan sa gulat ang buong manonood sa sumunod na nangyari dahil kaswal na pinigilan ni Alohan ang suntok ni Ichaz gamit ang isang kamay lang kahit halatang hindi sila magkapareho ng weight class. Sinabi ni Alahan kay Ikas na hindi niya napansin na nawalan na ng malay ang lalaking maitim at hindi niya dapat sobrahan. Tuluyang natulala si Ikas, hindi malaman kung sino ang nangahas na kausapin siya ng ganoon. At si Ryu ay natigilan sa hindi paniniwala, nagtataka kung bakit tumalon sa entablado ang baliw na si Alohan. Humarap si Alohan sa referee at tinanong kung tumanggap ba siya ng suhol. Malinaw na ang resulta. Bakit nagpapatuloy pa rin ang laban? Hindi ba't labag iyon sa mga patakaran? Sa sandaling iyon, pilit na iwinaksi ni Ikas ang kanyang kamay. Tinanong niya kung anong sinusubukang gawin ni Alohan, lihim na nag-aalala na kung ang batang ito ay isang maharlika, magiging magulo ang mga bagay. Ngunit sa halip ay nagtanong si Alohan, hindi mo ba nahalata? Natahimik ang buong arena. Lahat ng tingin ay nakatuon kay Alohan, naghihintay ng kanyang sagot. Ipinaliwanag ni Alohan na isa lang siyang pulubi mula sa mga lansangan. Sa sumunod na segundo, nalunod siya sa isang alon ng mga mura mula sa mga manonood. Pero wala siyang pakialam, sinabing siya ang mananagot. Siya mismo ang lalaban sa lalaking iyon. Katanggap-tanggap ba yon? Sinabi niya sa lahat na abangan ito. Ipapakita niya sa kanila ang isang kawili-wiling laban. Noon din, nagmamadaling lumapit si Ryu na natataranta. Mabilis siyang nagsalita na parang derapido, pinipilit si Alohan na huwag labanan si Ikas. Sinabing si Ikas ang pinakamalakas dito, at talagang hindi siya naniniwalang mananalo si Alohan. Sumakit ang ulo ni Alohan sa pangungulit, at nagkamot siya ng ulo, habang inuutusan si Ryu na ipusta ang lahat ng kanilang ari-arian sa kanyang pagkapanalo. Itutuloy na sana ni Ryu ang pangungumbinsi sa kanya nang pinutol siya ni Alahan.
Ryu, pagkatapos nito, bibili tayo ng sapat na baka para kumain hanggang sa mabusog tayo. Nagsimula na ang laban, ngunit walang ni isang manonood ang sumuporta kay Alohan. Napagtanto rin ni Ika sa kanyang sarili na ang pulubing ito ay baliw na at wala ng pag-asa, ngunit bigla siyang nakaramdam ng kakaiba. Ang batang lalaki, kahit na mga 15 taong gulang pa lang, ay may mga matang walang bahid ng pagiging isip bata. Ang kanyang paghinga ay kakaibang kalmado at matatag. Ang pinakanapansin ay ang tindig ni Alahan ay ganap na naiba sa sinuman, agresibo, ngunit matatag na walang anumang butas. Biglang nakaramdam si Ikas ng tensyon. Natatakot ba talaga siya sa pulubi? Sumiklab ang hiya at galit sa kanya, at sumugod siya para unang atakihin si Alahan. Sa sumunod na segundo, tumama na ang kamao ni Alohan sa kanyang pisngi. Tumulo ang dugo mula sa ilong ni Ichaz habang nakatingin siya ng hindi makapaniwala. Pinanatili ni Alohan ang kanyang fighting stance, bumubulong sa sarili na hindi dapat ibalik ang kamay sa balikat kapag sumusuntok. Ang suntok ay dapat manggaling sa guard position, diretso sa kalaban, gamit ang pinakamaikli, pinakamabilis na daan, magaan, malinis, at direkta. Pagkatapos ay sundan agad, paminsan-minsan ay dagdagan ng mas mabigat na suntok gamit ang bigat ng katawan. Tumilapon si Ikas paatras, lumipad sa kabilang dulo ng entablado. Dugo at ngipin ang tumalsik mula sa kanyang bibig. Sa mga upuan, si Ryu, na tahimik na nagdarasal para kay Alohan, ay dahan-dahang iminulat ang kanyang mga mata sa tunog ng paghinga ng mga manonood. Nakita niya si Ikas na puno ng sugat, halos hindi na makatayo. Habang si Alohan ay nanatiling walang dalos, kumikilos ng may gaan. Natulala si Ryu. Hindi niya kailanman inakala na matatalo talaga ni Alohan si Ikas. Sa ngayon, nagsisimula ng lumabo ang paningin ni Ichaz. Lahat ng nasa harapan niya ay naging malabo. Hindi niya kailanman inisip na matatalo siya sa isang bata. Bumitaw siya ng isang desperadong suntok gamit ang lahat ng kanyang lakas, ngunit madali itong nailagan ni Alohan. Hindi niya maintindihan, bakit hindi niya maiwasan ang mga suntok na yon na mukhang magulo. Hindi ito maiiwasan. Sa huli, galing sila sa dalawang magkaibang mundo. Sa wakas, bumaon ang suntok ni Alohan diretsyo sa kanyang dibdib. Muling tumilapon si Ikas. Sa pagkakataong ito, hindi na siya muling makakabangon. Tumingin si Alohan sa referee at tinanong kung ano ang hinihintay niya. Gusto ba niyang baliwalain din ni Alohan ang mga patakaran? Ang tingin ng referee ay napadpad sa gilid ng arena na parang naghihintay ng kung anong senyas. Matapos itong matanggap, itinaas niya ang kamay ni Alahan at idineklara ang kanyang pagkapanalo. Ngunit walang naramdamang saya si Alohan sa pagkapanalo. Hindi pa nga siya nag-init. Kung alam lang niya, sana ay nagpigil pa siya ng kaunti. Pagkaalis sa entablado, pumunta sila ni Ryu sa finance office ng arena para kunin ang premyo, ngunit nalaman nilang mali ang halaga. Direkta niyang tinanong ang clerk kung inaakala ba nilang hindi marunong mag-basic math ang mga kabataan. Mabilis na iwinagayway ng clerk ang kanyang mga kamay, iginiit na ibinigay niya ang buong halaga. Ngunit may nararamdaman pa ring mali si Alohan. Imposibleng ganito lang kaliit. Si Ryu, na nakatayo sa tabi niya, ay umiwas ng tingin na halatang may kasalanan. Nang tanungin ni Al-an kung magkano ang ipinusta niya, hindi niya inaasahan ang sagot. Hindi ipinusta ni Ryu ang lahat. Ipinaliwanag ni Ryu na hindi niya gusto ang pagsusugal at kailangan niyang mag-ipon ng pera para sa hapunan. Habang nagtatalo sila, isang babae ang pumutol sa kanila kasama ang dalawang matangkad na bodyguard sa likuran niya. Malambing niyang sinabi na gusto lang niyang kausapin si Alohan. Nakilala siya ni Alohan. Siya ang tinitingnan-tingnan ng referee, kaya tinanong niya kung sino ito. Nang mapagtantong hindi siya kilala, naisip niya na ito siguro ang unang beses niya rito, at ipinakilala ang sarili bilang si Helena, ang tagapamahala ng arena. Nang muli sana siyang magtatanong kung maaari silang mag-usap, walang pag-aalinlangang umalis sina Alohan at Ryu. Tila kilala ni Ryu ang babae at lumingon pabalik. Sa sandaling iyon, hinarangan ng dalawa niyang bodyguard ang daan ni Alihan. Walang takot na nagtanong si Alhan kung gusto rin ba nilang matulad sa lalaki kanina. Maaari niya itong pahigain sa kama ng ilang araw. Pero hindi sila gumalaw kahit kaunti. Halatang tapat sila sa babae. Nagsalita si Helena mula sa likuran at sinabing ang Ikas na tinalo ni Alohan ngayon ay isang kampiyon na kanyang na-scout mula sa lungsod. Kaya dapat alam na niya kung bakit gusto siyang kausapin ito. Sinabi niya na palalampasin niya muna siya ngayon, pero tiyak na magkikita silang muli. Sa susunod, mas komportable silang makakapag-usap dahil gusto niya ang malalakas na tao. Nanatiling tahimik si Alohan, hindi interesado sa anumang sinabi niya. Pagkatapos noon, pumunta sina Alohan at Ryu sa isang barbecue restaurant. Gutom na gutom si Ryu, ngunit ipinaalala pa rin kay Alohan na huwag niyang gagalitin ang babae kanina. Maaaring mukhang tagapamahala lang ng arena si Helena, pero siya talaga ang nakatagong kapangyarihan ng lungsod. Hanggat narito sila, tiyak na magkakatagpo ang kanilang mga landas. Sinabi ni Alohan na sa kanyang paningin, isa lang siyang Zoro bago ang pag-ibig. Sumagot si Ryu na, iyon ang kanyang palayaw, ang matandang Zoro. Nag-isip sandali si Alohan. Tila malinaw na nilapitan siya nito na may intensyong gamitin siya. Ganoon din noong una siyang pumasok sa mundo ng combat sports. Nang magpakita siya ng talento, maraming ahensya ang kumontak sa kanya, karamihan ay gustong gamitin siya bilang kasangkapan para kumita ng pera.
Nakaranas pa nga siya ng ilang scam. Sa huli, noon, isa lang siyang probinsyanong puno ng pangarap. Swerte siyang nakilala ang kanyang kasalukuyang ahente, ang siyang humubog sa kanya bilang isang kampiyon. Dahil sa kanya, si Alohan ay hindi na isang bata na madaling pagsamantalahan ng iba. Siya ay isang kampiyon na lumaban sa hindi mabilang na laban para marating ang tuktok, matandang Zoro. Tingnan natin kung sino ang mas bihasa. Sa sandaling yon, nagdala ang waiter ng isang serving ng Bella State Beef. Kakain na sana si Ryu, ngunit pinigilan siya ni Alohan. Sinabi niyang peke ito. Ang kulay at marbling ay talagang mali, ngunit hindi makita ni Ryu ang pagkakaiba. Ipinaliwanag ni Alohan na kung iisiping mabuti, kakaiba ito. Inabot ng isang buong linggo ang warden para makuha ito. Kung mayroon ito sa kalapit na lungsod, hindi sana ito abutin ng ganoon katagal. At ang Bella State Beef ay napakabihira. Imposibleng maihain nila ito sa napakaraming customer. Mukha itong first grade na Wagyu beef, isang grado lang ang mas mababa, ngunit malaki ang agwat sa kalidad at ganoon din sa presyo. Pero kumakalam na ng malakas ang tiyan ni Ryu, at nangatuwiran siya na pagkain pa rin ang pagkain kapag nasa tiyan na. Sumagot si Alohan na ang pagbabayad ng presyong Bella State para sa peking baka ay tiyak na hindi patas at wala pa silang pera. Ang pag-report nito ay karapatan nila bilang mamimili. Pagkasabi niyon, tinawag ni Alohan ang waiter. Ang waiter, na mukhang inis, ay nagsabing nakakainis na sila mula pa sa simula. Pwede bang tapusin na nilang kumain at umalis? Isang serving lang ng karne ang in-order nila pero naglakas loob pang umuko pa ng espasyo. Malamig na sinabi ni Alohan na peke ang karne. Nag-order sila ng isang serving ng Bella State Beef at dapat ilabas ng restaurant ang tunay. Naisip niya sa sarili na nakakagalit na ang pagbebenta ng peking produkto at pinalala pa ito ng kanilang ugali. Pero sumagot ang waiter, tinanong kung alam ba niya kung nasaan siya. Walang sinusunod na anumang batas kalye ang lugar na ito. Ayaw nang makipagtalo ni Alohan at sinabihan siyang tawagin ng boss. Pagkatapos ay umungol ang waiter, tinawag siyang maruming pulubi at tinanong kung kumain ba siya ng apdo ng leopardo para maglakas loob magsalita ng ganoon. Napangisi si Alohan at nagtanong kung gusto ba niyang makita kung ano ang kayang gawin ng isang pulubing kumain ng apdo ng leopardo kapag gumawa siya ng eksena dito. Ang ibang mga customer ay napatingin sa kanila, nagbubulungan. Walang nagawa ang waiter kundi sabihan silang sumunod sa kanya. Hindi nagtagal, dinala sina Alohan at Ryu sa opisina ng may-ari. Ang nasa harap ay isang malaking tiyan na nasa katanghaliang gulang na lalaki, halatang ang may-ari. Ilang mga siga na may hawak na kutsilyo ang nakatayo sa tabi niya. Tinanong ng may-ari kung sila ba ang dalawang bastos na pulubi. Sumagot si Alan na ang bastos ay ang may-ari. Nagbenta siya sa kanila ng peking karne. Humagalpak ng tawa ang may-ari at sinabing may tapang ang binata, ngunit dapat siyang matutong makiramdam. Habang nagsasalita, paulit-ulit niya silang tinuro na tila inuutusan ang kanyang mga tauhan na sumugod. Itinaas ni Alohan ang kanyang kamao at tumawa, sinabing wala siyang ideya kung ano ang ibig sabihin ng makiramdam, pero mukhang sila ang nalilito sa sitwasyon. Kung talagang maglalaban sila, tinanong niya kung sino sa tingin nila ang mamamatay. Inakala ng mga siga na nagbibiro lang siya at sinugod siya gamit ang kanilang mga espada. Ngunit madali silang tinalo lahat ni Alan nang walang kahirap-hirap. Hindi nagtagal, natumba na rin ang huling siga. Ang may-ari, na kalmado sa simula, ay basang-basa na ngayon sa malamig na pawis. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. May pagmamalaking sinabi ni Ryu na buti nga sa kanila at tinanong kung kilala ba nila si Alohan, ang tumalo kay Ikas. Narinig ng may-ari ang isang chismis kanina na natalo si Ikas sa isang pulubi, ngunit tinawanan lang niya ito. Ngayon ay napagtanto niyang totoo ito at kinakabahang nagtanong kung ano ang gusto nila. Kalmadong sumagot si Alohan na sa wakas ay maaari na silang magkaroon ng maayos na pag-uusap. Gusto lang niya ang kabayarang nararapat sa kanya. Sinabi niyang makatuwirang tao siya habang itinataas ang dalawang daliri. Ang kabayaran ay may dalawang kondisyon. Una, ibabalik nila ang kanyang pera. Pangalawa, mula ngayon, tuwing kakain sila ng baka dito, ang may-ari ang magbabayad nito at sa presyo ng Bell Estate. Natulala ang may-ari sa mga hiling ni Alohan, nagtataka kung paano kumilos ang isang tao na parang bandido, ngunit wala siyang pagpipilian kundi sumang-ayon. Nang gabing iyon, nakakita sila ng malaki-laking pera, kaya nagpasya silang manatili sa isang mas magandang tuluyan. Bumagsak si Ryu sa malambot na kama. Tuwang-tuwa niyang iwinagayway ang kanyang mga braso, sinabing ito ang unang beses niyang humiga sa ganito kalambot na kama. At lumingon siya kay Alohan at sinabing, Jade, ang galing mo kanina. Ang bagay na yon tungkol sa karapatan ng mamimili ay talagang bagay sa isang maharlika. Humiga rin si Alohan at ipinaliwanag kung sakaling kumalat ang balita, tapos na ang restaurant niya. Para sa isang taong walang hawak na baraha, ang negotiation table ay purong impyerno. Tumawa si Ryu, sinabing ito ang unang pagkakataon na nakita niyang mamula ng husto ang mukha ng isang tao. Paulit-ulit siyang nagpasalamat kay Alohan na sinabihan lang siyang matulog na. Pagkaraan ng mahabang sandali, naging ganap na tahimik ang silid. Dahan-dahang ininulat ni Ryu ang kanyang mga mata. Umupo siya at pabulong na nagtanong kung tulog na ba si Alohan. Nang walang marinig na tugon, kinumpirma niyang tulog na nga si Alohan.
Dahan-dahan siyang bumaba sa kama at tahimik na isinuot ang kanyang damit. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumapit sa pinto na handa nang umalis. Sa sandaling iyon, iminulat ni Alohan ang kanyang mga mata, ngunit hindi siya bumangon para sundan siya. Ilang araw pagkatapos ng tanghali, si Ryu, na bagong gising, ay nagsabing gutom na siya at nagtanong kung kailan sila kakain. Ngunit si Alohan ay hindi pa nakapagpahinga mula nang magising. Patuloy siyang nag-ehersisyo. Tinanong ni Ryu kung karaniwang ayaw ng mga mage na pinagpapawisan. Nag-ensayo ba siya dahil lang wala siyang mahika? Sumagot si Alohan, parang ganoon. Pagkatapos magsalita, tumingin siya sa harap at ipinatawag ang system. Iniisip na kahit ilang beses niyang tingnan ang kanyang status araw-araw, walang nagbabago. Nagsisimula na siyang magtaka kung isinumpa ba siya. Siguro dahil ang pagpunta mula sa 0 patungong 1 ay nangangahulugang paglikha ng isang bagay mula sa wala. Natural lang na matagalan ang hakbang na yon. At kapag lumitaw na ang isa, dapat ay maging mas madali na ang lahat. Siyempre, iyon lang ang inaasahan ni Alohan. Nang makitang tulala siya, nag-aalalang nagtanong si Ryu kung anong problema. Tumayo si Alohan at sinabing tapos na ang kanyang training sa umaga. Dapat na silang kumain. Masayang nagtanong si Ryu kung ano ang kakainin nila ngayon. Napatawa si Alohan at sinabing kakain sila ng baka. Matagal-tagal na rin. Agad na nagliwanag ang mukha ni Ryu. 3 araw na silang hindi kumakain ng baka. Simple lang ang dahilan. Kahit ang kawalang hiyaan ay kailangan ng limitasyon para maiwasan ang gulo. Mas mahalaga, kumain sila ng 1-0 serving sa unang araw, kaya marami pa ring natirang pera. Yumuko si Alohan at nagtanong kung ilang gintong barya pa ang natitira sa kanila. Sabi ni Ryu, hindi na marami. Napakataas ng presyo sa lungsod. Natahimik si Alohan, iniisip na pagkatapos laruin ang larong ito sa loob ng 10 taon, syempre, naiintindihan niya ang ekonomiya. Ang paggastos ng 50 gintong barya sa loob lamang ng ilang araw ay parang pagtatapon lang nito sa lupa. Mukhang iniisip ng batang iyon na dahil ipinanganak siyang maharlika, wala siyang alam sa totoong buhay. Kahit hindi alam ni Alohan kung ano ang itinatago ni Ryu, wala siyang ipinapakitang senyales ng pagtataksil. Kaya pinakamabuting magkunwaring hindi napapansin. Di nagtagal, itinulak ng isang tauhan ang pinto ng opisina ng may-ari ng barbecue restaurant at sinabing dumating na ang dalawa. Ang may-ari, si Chang Fiu, ay isang taong mas malaki ang pride kaysa sa pasensya. Hindi niya matagalan na mapahiya sa isang paslit. Naging malupit ang kanyang ekspresyon habang tinatanong kung naihanda na ang lahat ayon sa iniutos. Pagdating nina Alohan at Ryu sa pribadong silid, puno na ng mga putaheng baka ang mesa. Kahit ang mga waiter ay magalang na tratuhin sila. Pagkaalis ng waiter, nagtanong si Alohan kung bakit napakabait ng lahat. Walang pakialam si Ryu at inisip kung dahil ba nagpalit sila ng damit, pero pakiramdam pa rin ni Alohan ay hindi sapat na dahilan yon. Nag-isip sandali si Alohan. Wala siyang nakitang sinumang mukhang asasin noong pumasok sila, at ang loob ng restaurant ay walang pinagkaiba sa dati. Hindi niya maisip kung ano ang kanilang binabalak. Sa sandaling iyon, tinanong ni Ryu kung hindi ba siya gutom at inabutan siya ng isang lettuce wrap na kakahanda lang niya. Ngunit sa sandaling tinanggap ni Alohan ang wrap, isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Agad niyang sinabihan si Ryu na iluwa ito. Hindi maaaring kainin ang karne.